Nasa 2 milyon ang inaasahang dadalaw sa Manila North Cemetery ngayong Undas. Kumuha tayo ng update kay Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Audrey, mahigit sa 8,000 ng ating mga kababayan nagtungo ngayon dito sa Manila North Cemetery. Isang araw yan bago ang eksaktong araw ng Undas. Ipapakita ko sa iyo, Audrey, itong aking nasa likuran dito mismo sa entrance ng Manila North Cemetery. Pasado 6:00 na, pero marami-rami pa rin sa ating mga kababayan ang pumapasok na magtutungo sa puntod ng kanilang mga kaanak. At ayon nga sa pamunuan ng Manila North Cemetery, posibleng umabot sa 2 milyon ang mga kababayan nating magtutungo rito sa November 1 o bukas at sa November 2 sa araw ng linggo. Halos magkasunod na sumakabilang buhay ang mga magulang ni Stella. May 2023 nang mamatay ang kanyang ina dahil sa katandaan at matapos ang 4 na buwan, namatay naman ang kanyang tatay dahil sa labis na kalungkutan dulot ng pagkawala ng kanyang asawa. Para sa pamilya ni Stella, mahalaga kahit sa sandaling pagkakataon ay makasama nila ang mga yumao nilang mga magulang. Sa ganitong paraan makita pa rin natin na kahit na nasa kabilang buhay na sila, na hindi natin sila nakakalimutan, naaalala pa rin natin sila. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaasang aabot sa 1 hanggang 2 milyon ang magtutungo rito ngayong Undas. Dahil dito, nasa 1,000 police personnel na at nasa mahigit 60 CCTV cameras ang nakakalat sa buong sementeryo para sa maayos na seguridad. May drone cameras rin na kanilang ginagamit para rin sa seguridad ng sementeryo. Aabot na sa 1 milyon o aabot sa 1 milyon at 2 milyon na nakalibing sa Manila North Cemetery, at para di mahirapan ang kanilang mga kaanak, naglagay ang sementeryo ng puntod finder. At dahil na rin sa inaasahang dami ng tao, may kinakabit ring wristband sa mga bata. Normal naman yung madalas nangyayari kasi nga dahil sa dami ng tao, lalo na bukas po, bukas na bukas. Sa dami ng tao, talagang minsan na nawawala yung bata eh. Minsan naman yung magulang ang nawawala. Ipinagbabawal pa rin sa loob ng sementeryo ang pagtatanggal ng damit at ang pagdadala ng baril, matatalim na bagay at flammable materials kabilang na ang pabango. Bawal rin ang mga speakers at mga instrumento. Audrey, ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, hanggang 9 PM lang bukas itong sementeryo. At kung sakali man may mga kababayan pa rin tayo sa loob na nasa puntod ng kanilang mga kaanak, ayon sa pamunuan, kanila raw itong palalabasin. Pero bukas naman, November 1, 5:00 ng umaga magbukas itong Manila North Cemetery. Ganon din sa November 2. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, yung tinatawag nilang puntod finder, sakali nga na may mga kaanak ang ating mga kababayan na gusto nilang makita dito, maaari lamang pumunta sa website ng Manila North Cemetery at doon ay mayroong search option mismo ng pangalan ng kanilang kaanak na namatay, at kapag pinindot nila iyon, yung search option, lalabas doon kung saang bahagi ng sementeryo ito nakalibing. Balik mo na sa iyo, Audrey. Isaiah, taon-taon tuwing natatapos ang panahon ng Undas, tonne-toneladang mga basura yung hinahakot dyan ng MMDA at ng lokal na pamahalaan. Meron bang payo ngayon sa publiko, yung mga bibisita dyan, ang pamunuan, at may hakbang pa sila para maibsan ito? Audrey, tama ka dyan. Yan ang kataong-taong eksena dito sa Manila North Cemetery. Punong-puno ng mga basura. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery nang nakausap natin sila kanina, pinapakiusapan nila ang ating mga kababayan na magdala ng mga plastic bags na doon na sana nila ilagay itong mga basura nila after kumain o after nilang dumalaw sa puntod ng kanilang kaanak. Pero meron din dito mga tauhan mula sa Manila City Hall na sila namang nagwawalis at nagdilinis. Maging yung mga nakatira, Audrey, sa loob ng sementeryo, sila mismo ay tumutulong sa Manila LGU ng paglilinis nitong Manila North Cemetery. Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.